Good morning guys. Dito sa pag-alagang manok pala, maganda ito para sa ating mga marunong magala. Pero sa hindi marunong magala, hindi ito maganda sa kanila ang pagmamanok. Ang pagmamanok ko kasi kaya nasabi kong maganda ito para sa mga marunong magala. Tulad sa akin, magpasaya ko ang aking anak, ang aking apo. Tulad na lang kahapon, may bumibilik manok sa akin. Magbi-birthday pala yung apo kong babae. Inabutan ko siya ng pambili man lang ng mapansit. Hindi lang yun, madagdagan ko pa yun. Yan totoo. Ang mga manok ko nakakatulong kasi marunong akong dumiskarte, magdala kung papaano gagawin ko nga ang aking alagang manok makikinabang, hindi lang ako pati yung anak ko at saka mga apo ko. Yan ang ginagawa ko sa pagmamanok ko. Ang mga manok na piling-pili ko, yan ang ginagamit ko na pang personal kong pang entry sa industry sa laro sa manok. Dahil ang kinakahiligan ko talaga, hindi ko yan ikinakahiya. Bakit ako mahiya? Napalaki ko ng maayos ang aking mga anak. Hanggang ngayon yung mga apo ko, ganun pa rin ang mga diskarte ko. Napasaya ko pa ang aking mga apo sa aking mga alagang manok. Basta marunong lang tayo ditong magdala. Huwag lang talaga natin gawing bisyo. Ulit-ulitin ko to sa inyo. Na huwag dapat gawing bisyo. Gawin lang natin katuwaan, kasiyahan, libangan lang ang pagmamanok. Lalong-lalo na kung mahilig tayo sa industriya sa laro sa manok. Gawin lang natin kasiyahan. Huwag nating gawing bisyo. Yan ang pinaka-importante kung magmamanok ka. Kasi ang manok, alam nyo ba, lalong-lalo na kung mga quality na mga manok ang kanilang uri sa bloodline, mabili, may mga kamahalan. Yan totoo. Ang isa ka manok, kung makapagbinta ka, kapag yung manok na yan, ready to fight na, kung ang iyong apo, iyong anak magbe-birthday, may panghanda ka na kung magbinta ka dalawa kahit isa lang sa mga manok mong mga ready to fight na yan. Totoo, dahil may mga presyo na yan. Basta maayos, mahusay ang kanilang bloodline linya sa pagka-quality. Ganyan ang pag-alagang manok. Makikinabang pati ang ating anak, pati sa apo na, mga apo na natin. Basta marunong lang tayong magdala. Yan ang ginagawa ko. Kaya ang aking pamilya, hindi yan kumukontra sa akin. Sang-ayon yan sila. Mas natutuwa pa yan kapag marami ang nakikita nila na aking gialaga ang mga manok. Magastos nga nung una kung maliliit pa lang, pero kung masiglakihan na yan, unti-unti na may balik, mababawi mo na yung ginagastos, may kita ka pa, may tubo ang yung pirang ipinuhunan na pambili ng pagkaing vitamins. Kasi dito sa pagmamanok, sa totoo lang, hindi naman pwede nga kumikita ka lang sa pagmamanok mo, hindi ka namuhunan ka talaga dito dahil binibili mo ang vitamins, pagkain, lahat na pangailangan sa manok parang mabilis masiglakihan, healthy na maglaki, hindi sakitin, ginagastusan natin yan. Kaya ang lagi kong ni advice sa inyong mabaguhan pa lang, piliin ninyo ang mga manok na mahusay, maayos nga bloodline para nga hindi kayo lugi sa inyong ginagastos. Dahil mahal ang bilihin ngayon sa pagkain sa manok, pati sa atin mismong nagmay-ari, tayong mga tao nagmahala ng bilihin, lahat yan ng taasan. Kailangan din piliin din natin ang bloodline linya dahil sa manok, nagagastusan natin mga mataas din ang kanilang mga presyo kapag ibibinta natin. Nasa pagpili natin yan. Yan ang pinaka-importante din sa pagpili. Hindi lang kay basta manok lang, gastos tayo, lugi tayo sa ating ginagastos yan dahil hindi po parehas ang presyo sa manok. Tulad din yan sa mga bilihin natin na mga mayroong mamahali na karne, halimbawa isda. Pag sinasabing isda, pupunta ka sa supermarket nyo, sa palengke, makita mo rin doon iba-iba ang presyo sa mga isda. Ganun din ang mga manok, iba-iba din ang presyo. Dapat doon na tayo mag-alaga, gagastusan natin sa mga quality na mataas ang mga presyo. Kasi mataas din ang binibili natin na pagkain ang presyo niyan. Ngayon, kung ang inalagaan natin, ginagastusan natin ng mga mahaling binibili nating pagkain,
mababa ang uri sa pagkakuliti ang presyuhan. Lugi tayo ngayon. Pero kung ang piliin natin, nagagastusan natin yung mga bloodline linyada sa manok na may mga kamahalan, may mga presyo pag ibibinta na natin, di naman talaga tayo lugi. Kikita tayo kahit kunti lang, at least mayroon, hindi tayo lugi. Nagiging masaya pa tayo, na siyahan pa tayo, natutuwa tayo nga panuorin ang ating mga alagang manok tuwing umaga, sumasalubong sa atin, tumitilaok, tapos kikita pa tayo. Yan ang mga kasiyahan ko nga nakikinabang ang aking mga anak hanggang ngayon sa aking mga apo. Yan ang ginagawa ko mismo. Hindi ko ginagawang bisyo ang pagmamanok ko. Totoo, mahilig ako sa industriya sa laro sa manok. Nag-entry talaga ako. Pero hindi ko ginawang bisyo, hindi na sa isip ko palagi na lagi na lang ako pumunta ng mga palaruan sa mga manok, mga sabong nakaklit. Hindi ko ginagawa yon. Pumupunta lang ko niyan sa mga palaruan ng manok ko mismo ang ginagamit na pang-entry sa laro. Pero kung hindi, bihira lang ako niyan na pumasyal sa palaruan ng manok. Kasi hindi nga ako magmamanok na araw-araw na lang, manok lang, sugal ang iniisip ko. Ang iniisip ko kung papaano makatulong sa pamilya ko. Noong maliliit pang aking mga anak, ginagawa ko. Ngayon nga, kahit wala na akong inintinding maliit na mga batang gagastusan pa, pag nakapagbinta ako, binibigyan ko ang aking mga apo. Yan totoo. Tulad ng magbe-birthday ngayon, napatunayan sa mama niya na sabi ko, o ito anak, nakapagbinta ako ng manok, ito ibigay para pambili ng, para sa birthday ng apo ko. Padagdagan pa yan kung mayroong darating na biyaya, may bibili sa akin ng manok ulit. Kasi ang mga manok ko ngayon, kaya hindi na ako nag-post dito sa social media, may pang binta ko dahil sila na lang po sa pupunta dito bumibili. Sigurado na hindi na ako magpadala pa sa malayuan, tawid pa ng dagat, maabala pa ako. Ngayon sila na mismo pupunta dito, yung mga malapit-lapit ng lugar nakakilala sa akin kung mayroon akong pambinta. Pero may limitasyon ang binibinta kong manok dahil pag magbibinta ako kasi mabili agad, kaya wala akong maipon magtambak sa manukan mo kung nga pambinta. Kung ano mang mayroon na medyo marami ngayon, yung mga pinili ko na yan, ang pang personal ko ng panglaro yan, karamihan yan mga winner na. Yan lang, tigil sa panonood.